Good morning mga kaprobinsya, another day, another life, another blessing na naman po na matatanggap natin ngayong araw po na ito. So ito nga po, bago kami umalis, sinigurado ko muna hindi makakasunod yung dalawang asong to, kaya tinalian ko na po sila. Tapos bago po tayo pumunta dun sa hahanguan po natin ng isda, bumili po muna ako ng pandesal na ibibigay po natin sa kanila. Nung nakarating na po tayo, nandito na nga po pala yung isda na hinango po nila. Ito nga lang po pala yung mga huli natin dito sa Mindoro. Yan, ganyan po siya kasariwa, ganito po siya ka-fresh at kaganda yung mga isda po natin dito sa Mindoro. Ito po yung patunay na kung gaano po kayaman yung kalikasan natin, lalo na po yung dagat natin dito. Kaya patuloy po nating ingatan at alagaan po yung ating kalikasan dito sa Mindoro, kasi marami pong umaasa dito sa atin sa dagat natin dito sa Mindoro, kasi karaniwan po talaga dito ang hanap buhay po dito is pangingisda. So ayan po yung mga huli natin, and then meron din nga po pala silang manghok na nahuli. Masarap po ito isigang, ganyan. After nga po pala namin magtimbang dyan, kinumpute ko po muna para alam po natin kung ilan po yung ibabayad natin sa kanila. And pagpasensyahan nyo na po yung braso ko kung ganyan po siya kalaki, kasi lahat po ng kinakain ko dyan po pumunta. Ayan, bago nga po pala kami umuwi, dumaan po muna kami sa palengke kasi meron na po kami mga kailangan sa bahay na wala na po kami dito sa bahay. Katulad po ng mantika, ayan, wala po tayo niyan para hindi po tayo balik ng balik sa tindahan. Tapos nagbili rin po ako ng ampalaya para ulam po namin bukas, kamatis, kalamansi, luya. Tapos meron din po tayong bawang, siling green, tapos siling pula. Yung siling pula po, ilalagay po natin siya dun sa sukaan po natin. Yung sukaan po namin, hindi po talaga namin siya pinipisa. Kasi po, ayaw po ng mga anak namin na maanghang. So, ganyan po siya. Nakalagay na po siya ng ganyan para lang medyo may konting maanghang. Siyempre, hindi rin po tayo mawala as a parents yung itlog. Ito po hindi pwedeng mawala sa bahay natin, kasi kapag ganito may estudyante tayo, kailangan lagi tayo may itlog, kasi ito yung madali ang luto na gagawin natin. And then pagdating ko nga po, nagugasip po lang ng plato na pinakainan po ng estudyante namin, kasi medyo maliit po yung lababo ko, kaya kailangan ko po siyang hugasan para at least pa nagluto po tayo, naglinis po tayo ng malulutuin natin, medyo maluwag po siya. And then ito nga lang po pala yung ulamin natin for today is pusit at saka inihaw na surahan. Pero bago natin ihawin itong surahan, syempre kailangan natin siyang hugasan, linisan, para naman yung mga dumikit dun sa labas, sa balat niya, ganyan, is matanggal po bago natin siya ihawin. Tapos yung pusit po is ni-slice ko lang po siya, hindi ko po siya biniak para tanggalin po yung bituka niya. Talagang ni-slice ko lang po siya, kasi pag hinugasan nyo naman po siya, natatanggal naman po yung bituka niya. Tapos mas gusto po kasi namin yung ganito kaysa yung buo po siya. Tapos hinugasan lang po natin yan ng mabuti ng ganyan para matanggal po talaga siya at malinis. Tapos nagisa na nga lang po pala ako dyan ng bawang, sibuyas, kamatis na ilalagay po natin. Tapos naglagay na rin po tayo dyan ng pusit. Siyempre, yun yung aadobohin natin ngayon. Siyempre po, pagkatapos po natin lagay yung pusit na yan, ay mekos-mekos naman natin yan para naman mag-mekos-mekos. Mag-mekos-mekos lahat ng mga ingredients na kailangan natin. Tapos naglagay na rin nga pala ako dyan ng toyo, paminta, at saka siyempre ng ating hindi masarap at ginomoto. So, ayan, naglagay na po. Tapos nag-additional lang tayo ng sili. Tapos naglagay nga rin lang po pala ako dito ng asukal para medyo sweet naman po tayo, para hindi lang siya yung sweet. Yan, diba? Magpe-February 14 na, nakaready na ba kayo kung saan natin dadalhin or saan kayo dadalhin ng mga jowa nyo? So ayan, habang hinihintay natin maluto, yan, niready ko na tong mga binababad natin na sili para medyo mag-anghang na siya. Tapos yung medyo kumulo na po itong ating pusit, nag-additional na ako ng suka. Pag inuna nyo po yung suka, titigas po kasi yung pusit, kaya pahuli na lang po yung suka, ganyan. Tapos mekos nyo na lang po ulit siya para po maglasa po talaga siya at kumalat na po dun yung pampalasa na nilagay natin. At saka syempre, kailangan may love. Ganyan, mga February 14, ready na kayo. At dahil luto na nga po itong ating uulamin at nandito na rin po yung ating estudyante, so niready ko na nga po siya. Inihaw na surahan, adobong pusit. Tapos may ginawa lang rin po ako ditong sausawan. Yan, suka na may bawang, tapos kamatis na may sibuyas, tapos may kalamansi at toyo. So ready na tayo para kumain. So sa mga nakakaalam po kung anong lasa po ng surahan ito, ay talaga naman matatakam po kayo sa lasa ng surahan. Siyempre, bago tayo kumain, magpasalamat po muna tayo sa Diyos. Pray po muna tayo sa pagkain. Thank you po, Lord, sa blessing. At syempre, ayan po yung ating surahan. So, kita nyo naman po kung gaano siya kasariwa at ka-fresh, di po ba? So, sa nakakaalam kung ano yung lasa niya, naku, matakam ka habang nanonood, kasi tinan mo naman yung laman niya. Talaga naman po nakakatakam. Tapos sasawsaw mo siya sa
toyo na may kalamansi na may sili. So, yummy. O, diba? Kita nyo naman kung gaano kasarap kumain. So, ayan, kain po tayo. So, ayan nga pala yung mga estudyante namin na talagang kumakain. Hindi po kami sumabay kumain yan. Kasi kakakain na po namin kasi medyo tanghali na nga po kami nakauwi. Kaya pinauna na lang po namin sila kumain. Then, after po nila kumain, medyo konting pahinga na lang po. Tapos kumain na rin po kami. Siguro mga 1 or 2 p.m. na po kami nakakain mag-asawa. Nang tanghalian kasi medyo 11 na kami nakapag-almusal nun. Kaya medyo tanghali na rin po kami nakapag-tanghalian. Kaya hanggang dito na lamang po. Thank you Lord sa blessing. Bye-bye!